Natrap na nga sa lagpas taong baha, ninakawan pa. Ganyan ang nangyari sa isang residente sa barangay Damayang Lagi o Damayang Lagi. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Joanne, anong sitwasyon dyan? Pero nandito nga tayo ngayon sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City, kung saan lagpas taong baha ang naranasan ng mga residente. Nabutan pa natin nga kanina ang mga residente na naglilinis dahil ang baha ay abot tuhod pa at ang damakmak na palutang-lutang na basura ang nakita sa kalsada. Sinamantala din ito ng mga residente na sabayan ng paghipa ng tubig baha para hindi sila mahirapang maglinis at ang mga basura at mga putik na kanilang naipon ay dinadala nila sa may gitna ng kalsada. Sa ngayon, nandito pa si Aling Gina, kahapon pa siya naglalaba dahil ng mga damit na kanyang nilalaban ngayon. Ito na lang yung mga natira at mga piling damit na lang kanyang nilalaban dahil ang ibang damit ay napuno na ng tubig, ng putik at hindi na mapakinabangan. Aling Gina, ano po yung naranasan nyo kanina? At kahapon po, yung sobrang bilis ng tubig. Tapos maraming basura. Natakot po ako kasi ang lakas ng kulog eh. Yung tubig po, ang bilis umapaw, ang bilis tumano. Ganun, pumunta po ako dito sa tindahan ko. Natrap ako. Pasok ako dahil yung tubig, talagang napakabilis. Ayun, pumasok ako doon, natrap ako. Sigaw ako ng sigaw doon sa asawa ko. Hindi niya ako narinig kasi nandun siya sa loob. Ngayon, natrap na ako. May tumaan po na tao galing doon sa looban. Bigyan ako ng tulong. Sa kanya ako nagpalabas. Kasi nagpastaw na hanggang dito na yung tubig eh. Tapos, yun po, yung nasave ko na red horse ko, nilagay ko lang po doon sa may hindi aabutin ng tubig. Ang nagawa naman po, ninakaw. Binahana nga kami, ninakawan pa ako ng isang case na red horse. Yun ang masama po doon. Hindi na pasok tayo sa loob ng bahay mo. Oh, nagluluto na pala kayo ngayon. Ay, po. Ito po, galing po ito sa dakat po namin po doon sa taas. Kasi, para kahit pa paano, meron naman kami gagamit. Yan, no? Pinapana po, para makapagtanong. Sheryl, nandito na nga tayo, papasok tayo sa loob ng bahay mo. Yan. Ito, nagtulong-tulong pa rin yung mga anak niya sa pagliligpit. Sa ngayon, nakaangat pa rin yung mga gamit nila at naka-ready na sila para kung sakaling tumaas ulit ang tubig, ready silang mag-evacuate. Tinataasan nila yung mga gamit nila. At Sheryl, ito pa ang masakit. Yung foam na ginagamit nilang higaan ng kanyang mga anak ay nawalan. Hindi na mapakinabangan pero ito yung kanyang tinapot. Wala na silang kumot, wala na silang unan. Sa ngayon, Sheryl, mangyak niya kanina si Aling Gina na pinagmamasdan niya. Yung mga notebook na gamit ng kanyang anak. Ito na lang ang natira. Kaya humihingi sila ng tulong na kung sakali may mabuting puso na makapagbigay sa kanila ng notebook, damit, na pang-uniform ng kanyang mga anak. Dahil wala silang trabaho mag-asawa at umaasa lang sila sa bigay ng kanilang mga anak. Sa ngayon, Cheryl, maayos lang naman ang gagawin nila dito. Yun nga lang, ang problema, hindi sila makakilos ng maayos dahil nga panay pa rin ang ulan. Kaya nangangamba sila na muling tumaas muli ang tubig. Kaya nakaredy sila sa kanilang mga dadalhin kung sakaling mag-evacuate sila. At yan muna ang sitwasyon dito sa barangay Damayang Lagi, Quezon City. Ito ang inyong vigilante, Joanne Alatiit, News 5. Maraming salamat, News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.